Don't worry. Pinagluto kita ng paborito mong noodles. Tara na sa dining table. Yes! How's your school? Marami ka ba nakilalang Filipino students din sa klase nyo? Yes, ma. Pati nga po mga parents nila. Nakilala ko na. Masisipag pong sumundo ang mga papa nila. Unlike papa, Gasa muna na natin. kahit minsan, hindi pa po ako nasundo sa school. Son, busy ang papa mo. Marami siyang business trips and engagement na kailangan niyang mas unahin kaysa sa atin. Mas mahalaga po ba ang mga yon? Kaya hindi rin po siya umuwi rito sa bahay. Oo. Para kasi sa future mo ang ginagawa ng papa mo. Lahat ng ipinupunta niya para sa'yo. Kaya kung hindi man kayo nagkikita, kapakanan mo pa rin ang iniisip niya. But more than anything, ma, gusto ko rin pong nasa tabi ko si papa. Nagkaasawa din pala ng iba. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. Title natin ating May niluluto. pangako ang bukas. Patay na muna natin at may iga. Naririnig kong nagiging matanong na si Jules tungkol sa kanyang papa. Kailangan nga naman niya ng isang amang nagmamahal sa kanya, ma'am. Well, obligasyon mo na ipaliwanag sa kanya ng mabuti ang katayuan niyo sa buhay ng kanyang Juice ama muna tayo. Gawa ng juice. para hindi na siya nagiging mapagana pa. Kagaya rin ba nang italaga ko ang aking sarili sa isang denumerong pagsasama at walang karapatang magdesisyon sa lahat ng bagay? Sinusumbatan mo ba ako sa naging katayuan mo sa pagpapakasal kay Tek? To tell you straight, yes, ma'am. Kaya ngayon, panahon na upang ako naman ang magdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay ko. At anong gusto mong palabasin? Divorce. Mahigit 20 taon ang lumipas. Pero sinusumpatan pa rin ako ng aking konsyensya nang ipamigay ko ang anak namin ni Miguel. Huwag mong sabihin. Hahanapin ko ang anak ko. Karapatan niyang makilala ako bilang kanyang ina. At karapatan ko ring mayakap siya bilang aking anak. Are you crazy? Yes. Hindi mo ba nakikita malaking gulong dadalhin ang gusto mo? Ano ang juice? Gail, halika mo lang sa piling dito sa ilalim ng puno ng Asya. May dala akong malamig na tubig sa katinapay na mamimilihan natin. Papunta na po ako dyan, Mang Mario. Hey, ako. Ang laki talaga ng pasalamat ko sa iyo, Miguel. Dahil kung ako lang, hindi ko na makakaya ng taniman pa ang 2 hektaryang lupang yan. Hinati ko po kasi sa 4 na bahagi ang lupa. Pagkatapos, saka ko tinaniman ang 4 na klase ng gulay. Para pwede po nating anihin ang magkakahiwalay na panahon. Yung mga kamatis po natin, mapupula na. Pwede na pong anihin sa katapusan ng buwan. Abay, tamang-tama. At may kumukuha na sa akin ng 10 kaing ng kamatis. Susunod pong pwede na rin anihin yung mga talong. Talo. Oo, mahaba na po ang tubo eh. Kaya nga palagi kong itinatanong ngayon, paano nang malawak na lupain ito kung ikay wala? Dito ko na po itinalaga ang buong buhay ko, Mang Mario. Ha? Hanggat kailangan niyo ang tulong ko sa pagsasaka, mananatili po ako rito. Kahit mahigit 20 taon pa ulit ang lumipas. Nay! Nay! Oo, nandito ako nananahi. Natapos ko sa order na doon sa bata. May resulta na po ang board exam na yun. Dito sa cellphone ko. Makikita niyo po ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa. Aba, Miguel.
Miguelito Rosales. Ay, oo nga anak. Pangalan mo ngayon nakalagay dyan. Hihintayin ko na lang po kung kailan ang schedule ng registration ng mga pumasa para maideklarang full-fledged nurse na. Pansamantala, aayusin ko po muna lahat ng mga kailangan kong requirements para sa pagpaparehistro. Ay, naku. Ang bait talaga ng Diyos, anak. Isa-isa niyang pinagkakaloob ang ating mga dalangin. Opo, Nay. Napakabuti niya. Sunod-sunod po ang mga pagpapala niya sa atin. Talagang hindi po niya tayo pinabayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating tulang. Ayos na pong pakiramdam ko. Napapansin ko. Dumadalas na yung paninikip ng dibdib mo. Kung magpatingin ka na kaya sa pampublikong ospital sa Kapitolyo para malaboratory test ka at malaman ang dahilan ng pananakit ng dibdib mo. Naku, huwag na po, Mang Mario. Yung ninenervous sa'yo. Pagkaraniwang sakit lang mo ito ng dibdib. Ano? Tubig lang po ang katapat. Tingnan niyo na. Painom po. Okay na, okay. Huwag mong ipagwalang bahala yung nararanasan mo yan. Mabuti ng maagapan. Ano ba yan? Siguro, dala lang ito ng init. Ang tindi po kasi ng sikat ng araw kanina. Sa gitna ng bukid. Yan nga ang isa ko pang sasabihin sa'yo. Bawas-bawasan mo munang sipag mo sa pagpupukid. Hayaan mo na yung mga tanim natin doon. Lalago rin ang mga yun. Tingnan muna natin ating pasta. Baka masyadong malutak. Hindi talaga, oh. Hindi na naman matapos-tapos ang paghiya. Iba kasi ngayon. Malalayo ka sa akin ng 6 na buwan. Ang katumbas doon, 6 na taon. Papalad po ako makasama sa nurse deployment project na to, Nay. Tsaka, pangarap ko po ito eh. Gusto ko po talagang makatulong sa mga kabayan natin sa malalayong baryo na nangangailangan ng medikal na tulong. Maganda naman po ang sahod at may mga matatanggap naman po akong benepisyo. Basta, kapag nasa Cagayan de Oro ka na, madalas kang tatawag sa akin, ha? Kahit pa po oras-oras, tatawagan ko kay Nay. Kumain kang mabuti. Palagi kang mag-iingat doon. Kayo po ang lagi rin mag-iingat dito. At kung pwede, Ano? huwag na po kayong manahi. Magpapadala naman na po ako ng pera para sa gastusin nyo rito. Kaya magpahinga na lang po kayo, Nay. Ay, nako. Okay? Pagbawalan mo na ako sa lahat ng gawain. Huwag lang yung pananahi. Ay, libangan ko na nga kasi ang manahi. Dito na umiikot ang mundo ko. Kung nasa basta, huwag niyo kong pabayaan ang kalusugan niyo. Sige. Oo, anak. Pangako. Next chapter. Ito lang, May pangako. may pangako. Ang bukas. Talaga, Mama? May kapatid po ako sa Pilipinas? Ano pong pangalan niya? At saka, Ma, gusto ko na po siyang makita. At gusto ko po siyang makilala. Yes, son. Pero hahanapin pa natin siya. Sanggol pa lang kasi siya nang mahiwalay siya sa akin. Kaya hindi ko rin alam kung saan siya pupuntahan. Mo sa Facebook? Sure, Mama. Kung gusto niyo po, umpisahan na po natin ngayon na mag-search po sa account niya sa Facebook. Pero hindi ako sure sa first name niya. Ang mabuti siguro, i-check lang natin ang lahat ng account na may surname na Rosales. Yes, Ma. Wait po. Iko-close ko lang po yung game ko para pwede ka na po mag-login.
nga. Pati kay Jules sa walang malay. Pinagtapat mo pa ang tungkol sa bastardong batang yun na kung tutusin. Matagal na nakabaon sa limot. Hindi mo na inisip kung ano magiging epekto noon sa musmus na isip ng anak mo. Ma, bata pa nga si Jules. Pero nakitaan ko na siya ng malawak na pagtanggap sa mga bagay-bagay. Nang banggitin ko sa kanyang tungkol sa kuya niya, nakita ko ang malaking tuwa sa kanyang mga mata. My God, Cindy! Ang buong akala ko, namatay na sa katauhan mo ang mga pangit na sitwasyong iniwan natin sa Pilipinas. Pero ngayon, bakit? Bakit pilit mo na binubuhay ang lahat ng yun? Hinayaan ko lang magdaan ng mga taon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ang kagustuhan ko pa rin maituwid ang malaking pagkakamaling yun na nagawa ko, Ma. Wala kang dapat na ituwid na pagkakamali! Lalo pat guguluhin lang no na marami ang buhay na ibinibigay sa atin ng asawa mo. Higit sa bastardong inaalala mo, ang kapakanan natin ng isipin mo! Oh, Miguel. Bakit? Ha? Nahihirapan na naman. Huminga. Ano? Diyan tayo ng prep, mga kabayan. Teka. Dadalhin kita sa ospital. May mga doktor at mga nurse na roon. Halika. Parang hindi ko na po kaya, Mang Mario. Ano? Masakit na masakit na dibdib ko. Namumutla ka na. Kailangan madala na nga kita sa ospital. Nurse, tulungan niyo kaibigan ko. Naninikip ang dibdib niya. Nahirapan siya huminga. Ito Nurse. po, sa stretcher niyo na lang siya ihiga. Oo. Tatawag lang po ako ng doktor sandali. Ako na tayo ng prep. Ay, pagod na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayon sa doktor na humawak sa mga resulta ng laboratory test mo, wala naman daw kinalaman sa sakit sa puso ang pananakit ng dibdib mo. Masyado lang daw napepers ang katawan mo sa pagtatrabaho sa bukid at nagmumula sa muscle ng dibdib ang pagkirot. Tinanong kasi ko kung anong trabaho mo kako nga sa bukid. Sapat na pahinga lang daw ang solusyon. Kung makirot pa rin, pwede ka raw uminom ng mefenamic acid. Ha? Diba, sabi ko nga po sa inyo, dahil sa pagod lang ito, kailangan naman ito masyadong nagpapanik. Mabuti na rin nadala kita rito sa ospital. Nalaman natin ang gamot na dapat mong inumin sa tuwing sasakit ang dibdib mo. Ngayon maayos na ang pakiramdam Naman ko. tayo ng crep. Pwede na po tayong umuwi, Mang Mario. Pero bago tayo umuwi, pasalamatan muna natin yung lalaking nurse na nag-asikaso sa'yo nang isugod kita rito kahapon. Oo, napakabait ng nurse na yun. Hindi ka iniwan hanggat walang doktor na Masarap mag-aasikaso sa'yo. Isa pa, gusto kong tanungin mo siya sa halos pagkakapa